rin ang susunod na magtatanong ay si Nanay Marivic Vicente at ang itatanong niya ay tungkol naman daw sa pamamanhid ng kanyang kamay at paa. Go ahead po. Good morning po, Doc. Iano ko lang po sana yung tungkol po sa aking mga kamay na kung minsan sobra pong pamamanhid. Kung pag humawak po ako ng kutsara, minsan nalalaglag at wala pong pakiramdam ang aking mga kamay. Tapos, ang pamamanhid po niya, abot na po sa aking kilikili. Okay. Ano po, Dok, ang dapat kong gawin? Aling Marivic, kasama po natin si Doc Bong para sagutin ang kinukonsulta mo. Opo. Nanay Marivic, meron ba kayong o nagkaroon ba kayo ng diabetes? Yung sakit na diabetes na, meron po ba kayo? Wala po, Dok. Wala naman, okay. Ano po ba ang karaniwang trabaho nyo sa maghapon? May trabaho ba kayo? Sa maghapon po minsan, sa bahay lang po ako talaga, Dok. So, kung minsan yung paglalaba, paglilinis, ganun lang po. Yung regular na trabaho sa bahay, ano? Common kasi, kaya ako binanggit yung sa diabetes, common kasi yung diabetic neuropathy, no? Isa po itong klase ng sakit sa mga may diabetes na ang side effect ng diabetes, pati yung mga nerve endings, yung mga ugat natin, tinatamaan na po, ika nga, no? Naapektuhan na ng pagtaas ng asukal. Ang side effect is pamamanhid. Magsisimula yan sa kamay, sa paa, tapos pag inihawak mo sa isang bagay, parang mabibitiwan mo siya o parang naririndi ka, no? Minsan naman, pag natutulog ka, nadaganan mo yung kamay mo o namali ka lang ng pwesto, nagkakaroon din ng pamamanhid o minsan nga pulikat. Ang common problem po kasi dito ay yung mga nerves natin, ano? Yung pong daloy ng kuryente dyan sa ating mga, kasi tatlong ugat po yan, artery, veins, and nerves. Yung ugat po na nerve ang problema dyan. Yung daloy po ng kuryente dyan, hindi po regular. May tiyempo po na mas malakas yung daloy ng kuryente o yung para makaramdam tayo, parang nagkakaroon ng irregularidad. May tiyempo na malakas, mas maganda. May tiyempo naman na parang bumabagal. Kaya parang ang side effect po sa atin ay namamanhid. Usually po sa pag-aaral po, karaniwan po na kulang po sa B-complex vitamins o yung mga vitamina na matataas sa B, yung B1, B6, B12. Karaniwan po na yun ang kulang. May mga kaso po ng pasyente na mababa lang po yung ganong klaseng vitamina kaya po nagkakaroon ng pamamanhid. Pinapayo po natin na mag-start na kayong uminom nito, yung high dose na B-complex. Pwede nyo pong gamitin yan. May mga generic naman na produkto niyan. Pwedeng twice a day, inuman na ninyo ng gamot o kaya once a day, pero dapat yung high dose, yung matapang, ano? Iwasan nyo rin yung mga trabaho na medyo nakapagpapadagdag ng sobrang pagod. Kasi po, medyo sa tingin ko, nag-iedad na rin kayo, baka early po ang tama sa inyo ng ganitong sakit o ng ganitong neuropathic pain, bawasan lang po ninyo yung mga trabahong pambahay muna, i-observe nyo lang muna yung inyong pangangatawan, ika nga, no? Pag hindi kaya ng B-complex, meron po mga gamot na pwedeng gamitin, po yung mga tinatawag na anti-neuropathy, yung gabapentin o yung pregabalin, although hindi naman tayo babanggit ng mga branded medications. Pero ito po ngayon yung mga gamot na po pwede nyong gamitin o methylcobalamin. Iko-combine nyo po ito doon sa B-complex para po maibsan o mabawasan po yung side effect o yung pamamanid ng mga kamay at paa ninyo, no? Pero may nagtatanong din, yun daw bang madalas sa pagbabasa o pagkapasma, pwede daw bang pagmulan ng pamamanid? Actually, binabanggit din po natin dati sa libro kasi wala yung pasma, no? Pero basically, ang paniniwala natin dyan o sa studies kasi, hindi naman kailangang lahat by the book. May mga tiyempo po kasi na hindi naman nasusulat talaga pero nararamdaman din talaga ng katawan natin. Yung wala sa tiyempo na pagbabasa o paghuhugas o biglang mabibilad ang certain parts of the body, especially yung kamay natin, lalo na sa mga nagluluto o sa inyo nga paglalaba, nagkakaroon po talaga ng mga side effects sa katawan as we grow old. Sabi nga natin, pag nag-iedad tayo, doon lumalabas yung mga side effect ng pag-iedad. So basically, high dose na B-complex, tapos kung hindi pa kaya, gumamit kayo ng gabapentin,
twice a day o once a day. Tapos observe niyo, mag-i-improve yan in 2 weeks to 1 month, mag-i-improve po yan. Mawawala po yan.